Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Listahan ng unang batch ng mga biktima ng martial law na tatanggap ng kompensasyon. Ilalabas na ng Human Rights Victims Claims Board. Department of Justice nanindigang tama ang isinampa nilang illegal drug trading case laban kay Senator Leila de Lima sa isinagawang pagdinig ng Muntinlupa Regional Trial Court ngayong araw. Isa sa mga pulis na idinawit ni self-confessed hitman at retired SPO3 Arthur Las Cañas sa umano'y operasyon ng Davao Death Squad, dinala na sa Camp Crame. Metro Manila Development Authority, ipagbabawal na ang pagdaan ng maliliit na truck sa EDSA simula sa March 15. Resolusyon para sa concurrence sa Paris Climate Change Agreement posibleng maipasa na sa Senado sa third reading sa susunod na linggo. Unang petisyon na kumwestiyon sa bagong travel ban ni US President Donald Trump, inihain ng Hawaii. Una sa ating mga balita ngayong hapon, tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Parañaque Rescue Teams ang tatlong biktima ng aksidente sa Mia Road sa Parañaque kagabi. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at Parañaque Rescue ang tatlong nasaktan sa banggaan ng jeep at UB Express sa Mia Road sa Barangay Tambo, Parañaque City, pasado alas 11 kagabi. Nagtamo ng posibleng bali sa tuhod at siko ang pasahero na si Jonathan Urit na natumba at gumulong sa tabi ng daan matapos mabangga ng UB Express pagkababa nito sa jeep. Dalawang pasahero naman ng UB Express ang nagtamo ng mga galos sa paa at iniinda ang pananakit ng tuhod. Agad namang nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team at Parañaque Rescue ang mga biktima. Dinala si Jonathan ng Parañaque Rescue sa ospital habang tumanggi na magpadala sa ospital ang dalawa pang biktima. Ayon sa driver ng UB Express na si Jonard Tapasaw, hindi umano gumilid ang jeep at wala itong signal light ng magbaba ng pasahero kaya nabangga nito ang likuran ng jeep. Itinanggi naman ito ng driver ng jeep na si Reynald Noya. Aniya mabilis lang talaga umano ang takbo ng UB Express. Kasalukuyan ng inimbestigahan ng Parañaque Traffic Sector ang pangyayari. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Ilalabas na ng Human Rights Victims Claims Board ang listahan ng mga biktima ng martial law na unang tatanggap ng kompensasyon. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Nasa 4,000 mga biktima ng paglabag sa karapatang pantao ang kabilang sa unang batch ng makatatanggap ng kompensasyon mula sa Human Rights Victims Claims Board. Ayon kay Board Chairperson Lina Sarmiento, ipopost nila ito sa kanilang website at ilalathala ng 3 beses sa mga pahayagan sa loob ng 3 linggo. Kapag walang apila o anumang aberya, ay posibleng sa huling linggo ng Abril o sa unang linggo ng Mayo ay makukuha na ang kanilang claim. Ang matatanggap na kompensasyon ay base sa points na nai-award sa bawat biktima. Ang isang puntos ay katumbas ng 20,000 piso. Ayon kay Sarmiento, kalahati muna ang matatanggap ng mga claimant at ang balanse ay kapag natapos na ang validation sa natitira pang aplikasyon. Kung sakaling matapos na natin lahat ng nakapending na claims at malaman na natin yung totoong value ng 1 point, doon lamang natin i-adjust yung dapat nilang matanggap. Maaring ito'y lumaki, maaring ito'y lumiit. 10 points ang ibinibigay sa mga pinatay o biktima ng enforced disappearance sa panahon ng martial law, 6 to 9 points sa mga nakaranas ng torture, 3 to 5 points para sa arbitrary detention at 1 to 2 points sa iba pang human rights violations gaya ng involuntary exile o illegal takeover sa mga ari-arian. Bawat aplikante ay makatatanggap ng resulta ng kanilang aplikasyon na aprubahan man ito o hindi. Kung torture ang inaplayan nila at hindi naman torture yung aming binigay, nandun din yung paliwanag kung bakit. Dahil kami, may pinagbabatayan kami sa pagbibigay ng award ng puntos. Ito ay yung mga provision ng batas at saka yung mga ebidensyang kanilang isinumite. Ang kompensasyon ay maaaring makuha ng claimant sa pamamagitan ng cash cards sa pinakamalapit na branch ng Land Bank of the Philippines sa kanilang lugar.
Sa mahigit 70,000 aplikante sa claims board, mahigit sa 30,000 na ang na-validate ng board. Sana hindi mag-alala yung ating mga kababayan kung sakaling hindi sila masali sa first batch kasi sa loob naman ng taong ito, pipilitin namin matapos yung natitirang 44,000. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City. Ipinaliwanag naman ng Malacanang ang konteksto ng muling pagkakabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte sa martial law at ang posibilidad ng maideklara ito sa Mindanao. Umaasa naman ang pamahalaan na makikipagkaisa ang local government officials sa Mindanao sa pagresolba ng suliranin sa iligal na droga at terorismo. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Dahil sa lalim at sa lawak ng karahasang nangyayari sa Mindanao, kaya nabanggit ni Pangulong Rodrigo Duterte ang opsyong magdeklara ng martial law dito ayon sa Malacanang. Batay sa pahayag ni Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, ang konteksto ng pahayag ng Pangulo ay upang hamunin ng mga local chief executive sa Mindanao na makiisa sa pagresolba sa suliranin ng mga kaguluhan sa kanilang nasasakupang lugar. Dahil kung hindi anya, mapipilitan si Pangulong Duterte na gawin ang isang matinding hakbang. Kahapon, nagbigay ng opsyon si Pangulong Duterte sa mga lokal na opisyal kaugnay ng pagresolba sa matagal ng mga suliranin ng Mindanao, ang terorismo at iligal na droga. Either tulungan ninyo ako or I will declare martial law tomorrow. Desidido ang Pangulong tapusin ang mga suliraning ito sa ilalim ng kanyang termino, kaya hinikayat niya ang mga local official na gamitin at pakilusin ang mga pulis at militar sa kanilang sasakupan. Subalit kung lalalaan niya ang sitwasyon, wala na itong ibang natitirang opsyon kundi ideklara ang martial law sa pangalawang pinakamalaking pulo sa Pilipinas, ang Mindanao. Ang problema kasi, ang martial law, the military and the police would be higher than you already in terms of authority at lahat. Ayaw kong gawin yan. Ayaw kong gawin. Kahit tulungan ninyo ako. Gamitin ninyo ang pulis. Total nandyan yan. Ayon naman sa Malacanang, umaasa ang pamahalaang dahil sa naging pahayag ni Pangulong Duterte, kikilos at tutulong ang mga ito sa national government upang resolbahin ang suliranin sa law and order at sugpuin ang terorismo at iligal na droga sa rehiyon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Isinusulong ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso na maimbestigahan ang investments at ibinabayad ng buwis ng religious institutions bilang bahagi ng panukalang tax reform. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Binabalangkas na ngayon ng panukalang batas na naglalayong imbestigahan ng lower house ang ibinabayad na buwis sa mga investment ng religious organizations. Kasunod na rin ito ng pahayag ni House Speaker Pantaleon Alvarez na dapat silipin ng pamahalaan ang sistema ng pagbubuwis ng religious institutions, partikular na sa mga eskwelahang pinatatakbo nito at iba pang investment na labas na sa itinuturing na non-profit at non-stock activities. Ayon kay Juan ang Education Party List Representative Salvador Belaro, dapat mabusisi ang nasabing usapin upang malinawan ang limitasyon ng tax exemptions na ibinibigay sa religious groups. May mga exemptions kasi not only sa religious institutions but also charitable institutions. And they should stick within the parameters of the exemption granted by the Constitution. Kasi may purpose yun eh. Batay sa 1987 Philippine Constitution, tax-exempted ang religious at charitable institutions kung ginagamit ang kanilang resources sa religious, charitable o educational purposes. Ayon kay Congressman Belaro, may ilang institusyon na ginagamit ang probisyon na ito upang pagtakpan ng kanilang mga investment na labas na sa isinasaad ng konstitusyon. Diba, some schools are also, pag nakakuha na sila ng reserve funding or extra money, pinapaikot na sa money market or din-deposit na sa banks, di ba? So, these are not actually used for education. Target ng lower house na maisama ang naturang proposed tax measure sa pagsasabatas ng isinusulong na tax reform package ng Administrasyon Duterte. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Sinulat na
na umano ni Finance Secretary Carlos Dominguez ang negosyanteng si Jack Ma para hilinging alisin sa kanyang website na Alibaba ang mga ibinebentang umano'y peking tax stamps. Kaugnay ito na mas pinaigting na kampanya ng pamahalaan sa pagbabayad ng tamang buwis. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Nagbabala si Secretary Carlos Dominguez ng Department of Finance sa mga tao na bumibili ng mga peking tax stamps na ito ay paglaban sa interes ng bayan. Ito ang naging pahayag ng kalihim sa ginawang Tax Reform Roadshow ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Makati City. Ayon pa sa kalihim, mahigpit ang kampanya ng pamahalaan sa mga lumalabag sa batas ng pagbubuwis. Aniya, sa natuklasan nilang negosyante na nagtitinda sa internet ng mga peking tax stamps, nagpaabot na ng babala ang gobyerno sa mga ito. In fact, I just wrote a letter to Jack Ma to ask him to remove it from his website because that's hurting the Philippine interest. Ang mga peking tax stamps na nasa bat ng pamahalaan na nasa sigarilyo ng kumpanyang Mighty Corporation ay pinapapanaguot ng gobyerno. Ayon pa sa kalihim, ang mga abogado ng Mighty Corporation ay humahadlang upang mapabilis ang proseso ng kaso. Well, we are still counting. We've had a bit of difficulty in counting because according to Billy Dulay, the head of the BIR, there was a troop of lawyers from Mighty who were objecting to every little thing the BIR wanted to do. So the count has been slowed. So we are still in the process of determining the total amount from just the 3 warehouses. We're moving very quickly to lift the TRO. We have already discussed this with the Executive Secretary and with the Department of Justice. Yes, and we will pursue lifting it. Pursigido ang pamahalaan na papanagutin ang mga iligal na kumpanya na lumalabag sa tax laws ng bansa. Ayon pa sa kalihim, ang tax reform ng pamahalaan ay para sa ikabubuti ng mga mamamayan at pinapayuang huwag pumasok sa mga iligal na transaksyon na makakaapekto sa interes ng bansa. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, Makati City. Pumasa na sa second reading sa lower house ang panukalang patawan ng mas mabigat na parusa ang mga ospital na nagpapatupad ng no deposit, no admission policy. Ito ang balita ni Monokson. Mas mabigat na parusa ang ipapataw sa mga may-ari ng ospital na nagpapatupad ng no deposit, no admission policy kapag naisabatas na ang House Bill 5159 o ang Anti-Hospital Deposit Bill. Sa ngayon ay pasado na ito sa second reading sa mababang kapulungan ng Kongreso habang nasa committee level naman sa Senado. Sa ilalim ng panukala, 500,000 pesos na ang multa para sa unang paglabag, 1 million pesos sa ikalawa at pagkakakulong ng 4 hanggang 6 na taon sa ikatlong opensa. Maaari namang ma-revoke o masuspindi ang lisensya ng ospital kung umabot sa 3 beses ang naitalang paglabag. Maaari ding madamay ang presidente, chairman at board of trustees ng ospital sa pagbabayad ng mga nasabing danyos. Talagang yung violation ay kumbaga repeated offenses eh. Kasi dati 100,000 lang yung penalty. So we just increase it because ang penalty ngayon time pa ho ng batas pambansa no panahon ni Marcos. Layon din ng panukalang ito ang paglikha ng mediation board sa ilalim ng Department of Health na siyang tatanggap at re-resolba ng mga reklamo bago pa man magkasampahan ng asunto sa korte. Kung may sasabatas ang Anti-Hospital Deposit Bill, mapaparusahan na ang mga ospital na tumatangging asikasuhin ang mga pasyenteng walang pang-deposit, gaya ng nangyari kay Martin. Kwento niya, kamakailan lamang ay nagpunta siya sa ospital para ipa-examine ang labi sa pagdurugo ng kanyang ilong. Ngunit dahil walang dalang sapat na perang pang-deposit ay hindi siya inasikaso. Parang wala silang planong iakit ako eh. Kasi kung iakit ako, nag-uusap pa sila sa loob eh. Pasilip-silip. Tapos, sino yung kasama niya? Okay lang naman sa akin. Kasi wala na akong pera eh. Umaasa ang mga mambabatas na sa lalong madaling panahon ay maipasa rin sa Senado ang Senate Bill 216 na siyang counterpart na naturang panukala. Gaya ng House Bill 5159, layon din ito na mapatawan ng mataas na multa ang mga ospital na hindi tatanggap sa mga pasyenteng walang pang-deposit.
Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Department of Justice nanindigang tama ang isinampa nilang illegal drug trading case laban kay Senator Leila de Lima sa isinagawang pagdinig ng Muntinlupa Regional Trial Court ngayong araw. Mga pulis na nasangkot sa mga kaso, isasailalim na lang sa Reformation and Transformation Program sa halip na ipadala sa Mindanao. Isa sa mga pulis na idinawit ni self-confessed hitman at retired SPO3 Arthur Las Cañas sa umano'y operasyon ng Davao Death Squad, dinala na sa Camp Crame. Tinapos na ng Department of Justice o DOJ ang reinvestigation sa kaso ng pagdukot at pagpatay sa negosyanteng Korean na si Ji Ik-ju. Sa pagdinig kanina, nagsumite ng counter affidavit ang halos lahat ng mga respondent, kabilang na ang 3 opisyal ng National Bureau of Investigation o NBI na idinadawit sa kaso. Sa kanilang joint counter affidavit, mariing itinanggi ni na Deputy Director Jose Yap, Regional Director Rick Diaz at Attorney Ruel Bolivar na may naging partisipasyon sila sa krimen. Submitted for resolution ng mga reklamo at binigyan na lamang ng hanggang March 17 ang hepe ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group na si Senior Superintendent Alan Macapagal na sagutin ang alegasyon ni SPO3 Ricky Santa Isabel. Pagkatapos ito ay maglalabas na lamang ng resulta ng kanilang reinvestigation ang DOJ. Samantala, nanindigan ang prosecution panel ng Department of Justice o DOJ na tama ang isinampa nilang illegal drug trading case kay Senadora Leila de Lima kaugnay ng umano'y paghingi at pangingikil nito ng pera at mga sasakyan mula sa isa sa high-profile inmates sa New Bilibid Prisons o NBP. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Muling dininig sa sala ni Judge Amelia Fabros Corpus ng Muntinlupa RTC Branch 205 ang motion ni Senador Leila de Lima upang mabasura ang isa sa kanyang mga kasong illegal drug trading. Sa pagdinig kanina, binigyan ng korte ng 10 araw ang abogado ni de Lima upang sagutin ang pagtutol ng DOJ Prosecution Panel sa kanyang motion. Sa kanilang comment, nanindigan ang DOJ panel na tama ang kasong isinampa laban sa senadora. We maintain that the offense violated is still under the Republic Act 9165. So we maintain that the case we filed against accused de Lima and Dera are correct. Nag-ugat ang kaso sa umano'y pakikipagsabuatan ni de Lima sa kapwa-akusadong si Jose Adrian Dera na nanghingi umano at nangikil ng pera at mga sasakyan mula sa inmate na si Peter Ko para sa kanyang senatorial campaign. Ayon sa abogado ni de Lima, dapat ipawalang bisa ang kaso dahil lumalabas na 2 magkaibang krimen ang inaakusa sa demandang isinampa ng DOJ. They feel that the information provides for a duplicitous offense, so direct bribery and the other items, plus the drugs. Muling didinggin ng korte ang motion ni de Lima sa April 21. Pinasasagot din ni Judge Fabros Corpus ang abogado ni de Lima sa hiling ng DOJ na pagsamasamahin na lamang ang 3 kaso sa sala ni Judge Juanita Guerrero ng Muntinlupa RTC Branch 204. We're still studying kung ano yung epekto ng consolidation, kung if it's really legally possible, they consolidate with the other cases. Ayon kay Judge Fabros Corpus, re-resolbahin niya ng sabay-sabay ang mga musyon ng magkabilang panig. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Muntinlupa City. Ikinatuwa ng Malacanang ang hakbang ng Korte Suprema na paimbestigahan ang mga kasong hinawakan ni Judge Antonio Reyes ng Baguio City Regional Trial Court o RTC Branch 61. Si Judge Reyes ay isa sa mga huwes na pinangalanan ni Pangulong Rodrigo Duterte na umano'y sangkot sa illegal drug trade. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, maganda ang hakbang na ito bilang pakiisa sa kampanya ng pamahalaan kontra illegal na droga. Una nang inirekomenda ni retired SC Justice Roberto Abad sa report ay sinumite sa Korte Suprema na sampahan ng kasong administratibo si Judge Reyes kaugnay ng seryosong alegasyon. Ipinag-utos na rin ng Korte Suprema ang pagsasagawa ng inventaryo sa mga kasong hinawakan ni Judge Reyes at pag-iimbestiga sa driver nito na inakusahan rin ng panunuhol. Inatasan din ng Korte ang NBI na hanapin ang mga testigong nabanggit sa ulat laban kay Judge Reyes.
Inilipat na sa Camp Crame ang isa sa mga opisyal ng Philippine National Police sa Davao City na idinawit ni retired SPO3 Arthur Las Cañas sa Davao Death Squad. Ito ang balita ni Victor Cosare. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Director General Ronald De La Rosa na nasa Camp Crame na si Superintendent Antonio Rivera. Isa si Rivera sa mga pulis ng Davao City na idinawit ni retired SPO3 Arturo Las Cañas at self-confessed hitman Edgar Matubato sa mga extrajudicial killings sa lungsod na kagagawan umano ng Davao Death Squad. Ngunit ayon kay De La Rosa, walang kinalaman sa umano'y involvement ni Rivera sa DDS ang paglipat sa kanya sa Crame. Kasi nakiusap siya na mag-retire na siya within this year at gusto niya na ma-process niya yung kanyang retirement papers. At saka si Colonel Rivera, dahil nga mag-retire na, nilagay ko as deputy chief ng PTC4, yung permit to carry firearms outside of residence. Bagamat hindi pa niya nakakausap si Rivera kaugnay sa mga akusasyon sa kanya, ay pagpapaliwanagin niya ito. Giit din ng PNP Chief na dahil wala pa namang kaso si Rivera, hindi magiging mali kung ilipat niya ito ng assignment. No comment naman ng PNP Chief hinggil sa pagdawit din sa kanya ni Las Cañas. Hindi mo na ako mag-comment dyan dahil baka biglang mag-open yung Senate, ma-preempt yung investigation ng Senate kung mag-reopen ulit. Saka na ako mag-comment. Samantala, nagsasagawa naman ng investigasyon ng Davao City Police hinggil sa iba pang mga pulis na isinasangkot ni Las Cañas sa umano'y death squad. Hinggil naman sa balitang palalawigin pa siya sa kanyang pwesto bilang PNP Chief, ang tugon ni De La Rosa, kailangang sundin ang mandatory age of retirement dahil kawawa naman ang ibang mga pulis na gusto ring umangat ang ranggo. Once you reach the mandatory age of retirement, that is 56 years old, you have to retire. Nakakapagod na rin, kailangan mag-relax na rin tayo. Nakatakdang tumungtong sa mandatory age of retirement si De La Rosa sa January 2018. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Davao City. Isa sa ilalim sa karagdagang pagsasanay ng National Capital Region Police Office ang mga bagong pulis na nagtapos sa Philippine Public Safety College bago bigyan ng assignment. Tututukan rin sa naturang training ang paghubog sa kanilang ugali at disiplina sa trabaho. Ito ang balita ni Lea Ilaga. Nagdagdag ng 45 araw na training ang National Capital Region Police Office sa mga bagong pulis na nagsipagtapos sa Philippine Public Safety College o PPSC bago i-deploy sa kani-kanilang assignment. Ayon kay NCRPO spokesperson, Police Chief Inspector Kimberly Molitas, 800 mga pulis ang unang isinailalim nila sa disciplinary training upang mahubog ng husto ang ugali ng mga ito bago i-assign sa 5 distrito ng NCRPO. Provide more training on discipline, much more on discipline and ethics and morals. Yun yung tinignan natin. Not anymore the tactical, hindi na yung barel, hindi na exercise. It's more of the ethical standards or moral issues. Aminado din ng opisyal na karamihan sa mga nadadawit sa katiwalian ay mga non-commissioned officer o may ranggong Police Officer 1 hanggang Senior Police Officer 4 o yung mga hindi nagtapos sa academy. Kaya naman, nais ng NCRPO na hubuging mabuti ang disiplina ng mga bagong pulis upang maiwasang maingganyo sa tukso o katiwalian sa trabaho. Gusto kasi ni Director Albay lagang lahat ng PO1 bago namin i-deploy sa NCR region ay magkaroon ng dagdag na disiplina sa kanilang mga sarili to contribute also to the internal cleansing. We want to address all the aspects of the internal cleansing, not only of those people already on the ground, but also those before we deploy them. Matagal nang nais ng PNP na makuha sa Philippine Public Safety College ang training ng mga pulis upang matutukan ang ugali ng mga ito, subalit hanggang sa kasalukuyan ay inaantay pa nilang muling matalakay at maaprubahan ito sa mababang kapulungan ng Kongreso. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Hindi na ipadadala sa Mindanao ang mga pasaway na pulis sa Region 3.
Tulad ng mga drug surrenderer, magkakaroon na sila ng sariling bahay pagbabago ang mga pulis sa Camp Oliva sa Pampanga para sa kanilang Reformation and Transformation Program. Ito ang balita ni Joshua Antonio. Kabilang ang PNP Central Luzon sa may maraming bilang ng mga tauhang ipinadala sa Mindanao dahil sa pagkakasangkot sa kaso. Ayon kay Central Luzon Regional Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino, sa humigit kumulang 200 na inilipat sa Basilan, karamihan sa mga ito ay nagawol na habang may ilan na ring namatay. Ngunit simula ngayon ay siya na mismo ang magsasagawa ng reforma at pagbabago sa mga pasaway na pulis na nasa ilalim ng kanyang jurisdiksyon. Nakita-kita ko kasi parang may pagkukulang ako bilang regional director. Unang-una, naipatapon ko ito sa Mindanao na hindi ko man lang sila nabago, hindi ko man lang sila na-transform. Tulad ng mga drug surrendery, magkakaroon na ng sariling bahay pagbabago ang mga pulis na naliligaw na landas sa Camp Oliva, City of San Fernando, Pampanga para sa kanilang Reformation and Transformation Program o RAT. This company will transform them. Kami ang magta-transform. Naisip ko na ako na mismo magta-transform sa kanila na. So kung ang mga surrenderers na ito na related sa drugs, kaya kung binigyan ko ng pagkakataong baguhin, bakit hindi yung kabaro ko na pwede ko naman baguhin siguro yung mga ugali nito para makapag-serve sila at sa ating mga kababayan. Sa ngayon, nasa 100 mga pulis ang sasailalim sa naturang programa na inaasahang magsisimula kapag nahihanda na ang mga kailangang pasilidad at magiging katuwang nila mula sa iba't ibang sektor. Magtatagal ng 3 buwan ang programa na kung saan kasama rito ang spiritual counseling, psychologist testing at ang pagdidisiplina sa kanilang ugali. Bukod sa mga tiwaling pulis, kasama rin sa reformation ang mga tamad sa trabaho, maraming bisyo tulad ng palainom ng alak at nagsusugal at nagpapabaya sa kanilang pamilya. Babala naman ng opisyal kapag hindi pa rin sila nagbago sa ilalim ng programa ay sasampahan sila ng reklamo o tuluyang ipapatapon sa Mindanao. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Ikinabahala ng Malacanang ang ulat hinggil sa umunoy presensya ng Chinese survey ships sa Benham Rise. Ang Benham Rise ay tinatayang nasa layong 250 kilometro silangan ng hilagang baybayin ng Isabela. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, ipinaalam na ng Department of National Defense sa Department of Foreign Affairs ang ulat na ito at binibigyan diin ng karapatan ng bansa sa ating teritoryo. Una nang inihayag ni Defense Secretary Delphine Lorenzana na noong nakalipas sa taon ay may namataan ring Chinese survey ships malapit sa Benham Rise na kinilala ng United Nations na teritoryo ng Pilipinas, gayon din sa Reed Bank sa West Philippine Sea. Inatasan na rin ng Philippine Navy na sitahin at itaboy ang mga barko ng China kung muling mamataan malapit sa Benham Rise. Samantala, maaaring sa susunod na linggo ay matapos na ang ratifikasyon ng bansa sa Paris Climate Change Agreement. Ito ang balita ni Joyce Balancho. Inaasahan ni Senator Loren Legarda, ang chairperson ng Senate Subcommittee on Foreign Relations, na maipapasa na sa third reading ang isang resolusyon para mag-concur ang Senado sa Paris Climate Change Agreement. Sa ilalim ng Environmental Treaty, nagkakasundo ang mga bansa na magtulungan para ibaba sa 1.5 degrees Celsius ang global warming limit para maagapan ang malalang epekto ng climate change. Base sa report ng United Nations Development Program o UNDP noong nakaraang taon, naglalaro ngayon sa 0.85 to 1 degrees Celsius ang temperatura ng buong mundo. Sa kasalukuyang temperatura, nararanasan na ang paminsan-minsang weather extremes at paghaba ng panahon ng tag-init o tag-ulan na maaring mas lumala pa sa mga susunod na taon ayon sa report. Kapag umabot anya sa 2 degrees Celsius ang global warming temperature, maaring magresulta ito sa mas maraming climate-related disasters na makasisira sa kabuhayan at makakaapekto sa supply ng pagkain at tubig. Para malimitahan sa 1.5 degrees ang global warming limit, isinusulong ng Paris Agreement ang pagbaba sa greenhouse gas emissions, pagsugpo sa problema sa air pollution at ang paggamit ng renewable sources of energy. Bagaman sinang-ayunan na ni Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo ang Paris Agreement, kailangan pa rin mag-concur ang Senado dito para matapos ang proseso ng ratifikasyon.
It's an important agreement and it's a much awaited agreement. And in fact, even the Liberal Party, the minority now, urged President Duterte last year to ratify the agreement. Nito lamang Miyerkules na sponsor na sa plenary floor ni Legarda ang resolusyon at naipasagad sa second reading. Kapag naratipika na ng bansa, magkakaroon tayo ng access sa pondo na ilalaan para sa mga lubhang maapektuhan ng climate change. Importante anya ito dahil madalas nasasalanta ang bansa ng mga bagyo at sakuna halos kada taon. Now that we are on our way of completing the ratification process of the climate agreement, we can now access part of the Green Climate Fund. There's supposed to be $100 billion by 2020. I think now there's $10 billion, not just for the Philippines, but for the world. Mahigit 100 bansa sa buong mundo ang nagratipika ng Paris Climate Change Agreement. Kabilang na nga ang bansang Amerika at China na maituturing malalaking greenhouse gas emitters. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. At karengge katamang balitang Promdi. May giting 3,000 miyembro ning kadamay ing megdaton pamurin king housing unit ning National Housing Authority king Pandi, Bulacan. Samantala may resultaya king tensyon ning milyaring demolusyon karing balik king San Jose Tarlac ng Dingabak. Ining balita ng Brian Lacanlale. Bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagitan ng mga residente at mga otoridad kasunod ng isinagawang demolisyon sa Sitio Katigaakan, Villa Aglipay, San Jose, Tarlac. Marso ng nakaraang taon pa nang ilabas ang writ of demolition sa lugar matapos katigan ng korte ang hiling ng mga totoong may-ari ng lupa. At wala po kaming magagawa. Nalulungkot kami, subalit talagang wala po kaming magawa. Ito po ay yung batas natin, kailangan po na ipatupad ito. Ang dami pong palugit, ang dami pong pagkakataon na ibinigay sa kanila, subalit hindi po sila nagkasundo. Pagkatapos ng ilang minutong negosasyon ng mga residente sa mga otoridad, wala na rin silang magawa kung hindi kusa na lamang nilang tanggalin ang kanilang mga kagamitan. May inilaang relocation site para sa 19 na pamilya at makakatanggap rin ang mga ito ng tig 18,000 pisong financial assistance. Yeah, we are offering them yung assistance based on the available naman resources ng ating LGU. Samantala, nagharap ngayong araw ang pamunuan ng grupong Kalipunan ng Damayang Mahihirap o Kadamay at ang National Housing Authority sa Malolos, Bulacan upang ayusin ang problema sa pag-okupa ng mahigit 3,000 miyembro ng Kadamay sa housing unit ng NHA sa Pandi, Bulacan. Ayon kay Remuel Alimboyao, NHA Region 3 Head, hindi maaaring okupahan ng mga ito ang pabahay dahil pagmamay-ari na ito ng mga pulis at sundalo. Ayon kay Alimboyao, kapag nagmatigas pa rin ang grupo, ay bibigyan na sila ng notice of eviction. Ayon sa NHA, may nakalaan ng programang pabahay para sa miyembro ng Kadamay, ngunit kailangan pa itong idaan sa Senado. Brian Lacanlale, UNTV News and Rescue, Philippines. Pag-istasyon laking Clark International Airport ding 10 metong nga trainer plane sa ibat king South Korea. Samantala, recover na ning pamunuan ng Subic Bay Metropolitan Authority ding 5 saken a pagsuspetsyan dang kayabe king car rental scam. Ining balita ng Joshua Antonio. Turnover no king National Bureau of Investigation ding 5 saken na pagsuspetsya na penako a recover king kilub ning Subic Bay Freeport. Merkulis ning bengi inyang atukal rading opisyal ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ding saken king Ichiban Trackyard. Agpangkaring opisyal atin lang atatanggap a reklamo ang maragula na ka-rental scam king lugal. Ding 6 saken ay Quara at Don Toyota Grandia van, Toyota Fortuner, Mitsubishi Montero at adwa pang pamasadang saken. Ding saken na reti narkila na lakan ng Roldan Bernardo at enanukan no Sibli ibat pa inyang Disyembre niting milabasan na banwa. Agpangkaring opisyalis ng SBMA sa lukuyan dong babanten kaso bang asigurado ra ang mamalkibatan niya yung suspect. Panintunan na numan ng opisyalis ng NBI ding makibandi ka rin penako kanusakin. Gamitan niya ng Republic of Korea Air Force o ROCAP in Clark International Airport king Pampanga bang maging transit trading karelang trainer planes. Datang lading 10 metong nga trainer planes king 12 hanggang 13 na ning Marso.
at Pangkansiak President and CEO Alexander Kaugiran at Chulakin Siyam Arocap T-50 aircrafts at adwang C-130 planes ding accommodate ning Clark Airport manibat king parking rading aeroplano, refueling at maintenance king kilub ning adwang Aldo. Gamitan latin trainer planes ning Korea king pamakyabe ni Republic of Korea king International Maritime and Aerospace Exhibition king Malaysia king March 21 hanggang March 25. Joshua Antonio, UNTV News and Rescue, Pampanga. Dinadinalang Novo Ecijano ing mintaking gewarang jobs fair ning Cabanatuan City Government. Ining balita ng Danny Munar. Mahigit 200 aplikante ang dumagsa sa Cabanatuan City Hall ngayong araw dahil sa inilunsad na jobs fair ng Provincial Public Employment Service Office o PESO. Ayon kay Public Employment Officer 1 Michael Dries, kabilang sa mga naserbisyo ang mga kababayan ay nabigyang pagkakataong makapag-apply ng trabaho sa abroad at maging dito sa loob ng bansa. Para naman po makatulong po sa mga kababayan natin sa Cabanatuan at pati na rin po sa buong probinsya at sa totoo lang po pati po ating karatig probinsya ay natutulungan po natin para magkaroon po ng trabaho. 2,000 job vacancy ang binuksan sa mga nurse habang 1,723 trabaho naman para sa mga factory workers. Mula pa sa Singapore, Taiwan at United Kingdom ang mga kumpanyang naghahanap ng mga aplikante. Ikinatuwa naman ng mga aplikante ang mas madaling paraan ng paghahanap ng trabaho. Para po sa akin, napakalaking tulong po ng programa na to na ibinibigay po sa atin under Mayor J. Vergara administration. Saan nabibigyan po ng pagkakataon yung maraming mamamayan ng Cabanatuan na magkaroon ng ibang pang oportunidad tulad ng pag-abroad. Isang magandang tulong po ito para sa mga taga-Nueva Ecija po, lalong-lalo na po yung mga gusto po abroad kasi po makakatipid po sila sa kanilang pamasahe papunta po sa Maynila. Base sa naitala ng tanggapan, nasa 135 ang hard on the spot, bukod pa ang mga nakapasa para sa final interview. Danny Munar, UNTV News and Rescue, Nueva Ecija. At yan yung katamong balita, iba't king miyayaliwang lugar, king katamong bansa. Ako Ifrima sa Longga Gloria, Maya Pabeng. at 64 na araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumalduman na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Metro Manila Development Authority, ipagbabawal na ang pagdaan ng maliliit na truck sa EDSA simula sa March 15. Isa patay at 2 sugatan matapos bumangga ang isang dump truck sa poste ng LRT sa Marikina. Unang petisyon na kumwestiyon sa bagong travel ban ni US President Donald Trump, inihain ng Hawaii. Good news sa mga palagiang tumatahak ng EDSA dahil lilimitahan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagdaan ng maliliit na truck sa kahabaan ng EDSA simula sa March 15 upang maibsan ang problema sa mabigat na traffic. Ito ang balita ni Joan Nano. Simula sa March 15, araw ng Miyerkules, lilimitahan na ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang pagdaan ng maliliit na truck sa kahabaan ng EDSA. Nagkasundo ang MMDA at ang Metro Manila Mayors na ipagbawal ang pagdaan ng maliliit na truck upang maibsan na mabigat na daloy ng mga sasakyan sa EDSA. Batay sa resolusyong inilabas ng MMDA, ang mga truck na may gross capacity na 4,500 kilograms pababa ang sakop ng truck ban. Pangkaraniwan sa mga ito ang delivery van at pick-up van na kadalasang ginagamit sa paghahatid ng iba't ibang mga produkto gaya ng grocery items at mga gulay, gayon din ang mga garbage truck. Basically, ang mangyayari po dyan, the light trucks we have counted, they number more than 3,000 a day. EDSA pa lang yon.
And ang gagawin lang naman po natin dyan is not a total ban, but ban them during peak. Other than that, pwede naman ho sila. Bukod sa EDSA, hindi rin papayagan ang mga light truck na dumaan sa Shaw Boulevard sa Mandaluyong at Pasig City. Hiningi ng dalawang cities yan, ng Pasig at Mandaluyong. Hiningi nila kasi napansin nila na doon pupunta lahat ng magbabypass ng EDSA and C5. Sa ilalim ng bagong regulasyon, iiral ang truck ban simula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga at muling magre-resume ng alas 5 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Epektibo ito simula araw ng Lunes hanggang Sabado at suspended naman tuwing araw ng Linggo at kapag holiday. Maaari namang ma-exempt dito ang lahat ng mga truck na naglalaman ng perishable goods kung mag-a-apply sila ng exemption sa MMDA. Susubukan ang bagong patakaran simula ngayong March 15 at tatagal hanggang sa June 15 ngayong taon. Pagkatapos ito ay muling magsasagawa ng assessment ang MMDA upang makita kung epektibo ito sa pagpapaluwag ng trapiko sa EDSA. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Makati City. Sisimulan na ngayong taon ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ng MP Kala Holdings Incorporated ang konstruksyon ng expressway na magdurugtong sa Cavite at Laguna. Ito ang balita ni Joan Nano. Nilagdaan na kanina ng Department of Public Works and Highways at ng MP Kala Holdings Incorporated ang kasunduan para sa pagpapatayo ng Cavite-Laguna Expressway na mag-uugnay sa Cavitex at South Luzon Expressway. Ang Calax project ay may 4 na lane at may 45 kilometrong haba na magsisimula sa Cavitex-Kawit Cavite at tatagos hanggang sa SLEX Mamplasan Interchange sa Biñan, Laguna. Mayroon itong 8 interchanges at isang main toll barrier. Nahahati ang Calax sa 2 bahagi. Ito ang Cavite at ang Laguna section. Target na masimula ng konstruksyon ng Laguna section sa buwan ng Abril habang sa July 2017 naman ang Cavite section. Inaasahan naman na makukumpleto ang kabuuan ng proyekto pagsapit ng July 2020. Sa April 4 po, magkakaroon po ng groundbreaking at meron na pong civil works sa April. Meron na pong contractor, so we'll be able to see the movement as early as April. Sa ngayon ay bumuuna ang DPWH ng isang task force na siyang mangangasiwa para sa mas mabilis na pagpoproseso ng right-of-way acquisition sa mga lugar na madadaanan ng proyekto. Sa kasalukuyan ay nasa 16% pa lamang ng right-of-way issue ng Calax ang naisasaayos ng DPWH. Magiging involved yung mga departments kagaya ng DILG, DNR, of course the SOGENS, NHA. So makakaroon po sila ng regular meetings para mapabilis yung proseso ng right-of-way. Sa pagtaya ng DPWH, bibilis ng 45 minuto ang oras ng biyahe simula Cavitex hanggang SLEX kapag natapos na ang Calax project. Makatutulong rin anila ito upang maresolba ang problema sa trapiko sa may bahagi ng Governor's Drive, Aguinaldo Highway at ang Santa Rosa, Tagaytay Road. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Taguig City. Alamin natin ang sitwasyon sa mga lansangan sa oras na ito mula sa Quezon Avenue sa Quezon City. Ito ang balita ni Mon Ocson live. Mon? Mon, go ahead. Babalikan po natin ang report na yan ni Mon Ocson. Hinuli ang mahigit sa 100 residente kabilang ang ilang minor de edad sa Parañaque City kagabi dahil sa paglabag sa mga ordinansa sa lungsod. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Dinala sa Parañaque Police Headquarters ang mahigit sa 100 tao na lumabag sa city ordinances sa Baclaran, Parañaque City pasado alas 10 kagabi. Kabilang sa mga dinampot ay mga umiinom ng alak sa pampublikong lugar, half-naked o walang damit pantaas, mga minor de edad na lumabag sa curfew at maging mga individual na may standing warrant of arrest. Narecover din ng mga pulis ang 20 motorsiklong walang dokumento. Itong ginagawa natin pagpo-push up sa kanila ay hindi naman ito punishment, kung hindi ay isa lang itong paalala na sa susunod na gagawin nila ito ay talagang mangungulong na sila. Samantala,
2 bahay ang natupok ng apoy sa BF Road, Barangay Holy Spirit, Quezon City, pasado alas 12 kaninang madaling araw. Ayon sa BFP, umabot sa ikalawang alarma ang sunog, ngunit agad na naapula kaya hindi na kumalat pa. Umabot po ng second alarm. Tapos yung ginawa ng namin mga firefighters, nag indirect attack sila. Kinokontrol yung tubig para matukoy, masuppress, maatake yung origin of fire. At sa San Mateo, Rizal, tadtad ng tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan ang isang lalaki ng matagpuan sa Batasan Road Bridge, San Mateo, Rizal, pasado 1:45 ng madaling araw. Ayon sa mga residente, isang van ang huminto sa lugar kung saan ibinaba ang isang lalaki saka pinagbabaril. Natagpuan sa crime scene ang mga basyo ng bala habang patuloy naman ang investigasyon sa motibo ng pamamaril. Maghahanap pa po kami ng lead para sa pagkakakilanlan ng biktima at aalamin namin kung ano yung kanyang mga kaugnayan sa kanyang mga gawain, kung bakit nauwi sa ganito ang kanyang kinahinatnan. Tiningnan na din ng mga otoridad ang mga CCTV footage para matukoy ang plate number ng van at ng mga sospek. Makli Bradilla, UNTV News and Rescue, Philippines. Isang patay at 2 ang nasugatan matapos bumangga ang isang dump truck sa ginagawang poste ng LRT sa Marcos Highway sa Marikina. Ito ang balita ni Jenica Cruz. Patay ang isang pahinante matapos sumalpok ang sinasakyan nitong dump truck sa isang poste na ginagawang LRT2 extension sa Marcos Highway, Marikina City. Madaling araw naganap ang aksidente, ngunit tanghali na kanina ay hindi pa rin naiaalis sa lugar ang truck dahil nahirapan ng rescuers na mahugot ang biktima na nakaipit sa loob. Delikado rin ang operasyon dahil napapalibutan ng scaffolding ang ginagawang poste ng LRT extension at nangangamba ang rescuers na gumuho ang mga bakal. Kung mapapansin nyo, tinatanggal namin ang scaffolding buhat sa itaas hanggang pababa dahil iniiwasan namin na magkaroon pa ng isang aksidente. Makalipas ang 9 na oras ay naialis na rin ng mga rescuer ang katawan ng nasawi na kinilalang si Sammy Boy Galliano. Ang driver naman ng truck ay hawak na ng Marikina Police para isailalim sa investigasyon matapos itong makalabas ng ospital dahil sa tinamong mga sugat. Sugatan din ng gwardiya ng construction site na si Ronilo Absuelo matapos mahulog mula sa itaas ng scaffolding na binangga ng truck. Nagkabuhol-buhol naman ang trapiko sa lugar dahil isinara ang 5 westbound lanes ng Marcos Highway para bigyan daan ang rescue clearing operation. Jenica Cruz, UNTV News and Rescue, Taytay, Rizal. Tinutugis na ngayon ng PNP Drug Enforcement Group ang high-value target matapos ang umuning muling pagbaba ng presyo ng droga sa merkado. Ito ang balita ni Grace Cassid. Naalarma ang bagong tatag na PNP Drug Enforcement Group sa mabilis na pagbaba ng market price ng illegal na droga. Ibig sabihin daw nito ay talamak na naman ang bentahan ng droga. Bumalik umano sa 1,000 kada gramo ang presyo nito nang ibalik ng PNP ang kanilang anti-illegal drug operation. Subalit sa kasagsagan ng police operation, pumalo sa 5,000 piso kada gramo dahil sa shortage ng kanilang supply. Kaya naman ngayon, tinutugis na nila ang mga nagsusupply ng droga sa merkado. Dito sa Drug Enforcement Group, yung pinaka-mission natin dito is on high-value targets with high impact. So yung targets natin dito are financiers, manufacturers, distributors, traffickers, kasama po yung lahat ng protectors. Dumaan sa masusing pagpili at background check ang mga tauhan ng PIDEG dahil base umano sa bagong direktiba, sila na lang ang maaaring magsagawa ng operation kontra droga. Nag-request na rin sila ng mga body camera na gagamitin ng mga pulis sa operasyon. Mula sa members ng PNP Drug Enforcement Group, papunta sa Regional Police Drug Enforcement Units, down to the Station Police Drug Enforcement Units, they are the only ones authorized na mag-operate. So hindi lahat ng kapulisan natin to the different stations ay pwedeng mag-operate.
Katulong pa rin ng PDEG ang Philippine Drug Enforcement Agency at Armed Forces of the Philippines sa mga operasyon. Nakiusap rin ng PDEG sa Department of Justice upang maipagpatuloy ang mga pending high-value cases nila sa korte. Kabilang sa mga kasong ito ay ang Shabu Laboratory na nadiskubre sa Subic, Angeles, Masbate at Apari. Maging ang kaso ng droga na kinasasangkutan ni dating PDEA Personnel Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Sayang naman po yung gains natin dito kung matidismiss lang kaso. Naglagay rin ang PDEG ng sariling Counterintelligence Task Force para regular na mabantayan ang kanilang mga tauhan at matiyak na hindi ito may involve sa katiwalian. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. And for the news abroad, the island of Hawaii is the first to go against the revised travel ban signed by U.S. President Donald Trump. Meanwhile, Filipinos from Hawaii expressed different concerns regarding the new order. Cherry Pama reports. The state of Hawaii requested emergency court intervention on Wednesday to halt a revised executive order from President Donald Trump, placing U.S. entry restrictions on refugees and travelers from 6 Muslim-majority countries. Arguing that the new travel ban violates the U.S. Constitution, the state asked a Hawaii federal court to grant a temporary restraining order that should apply nationally. Congress, under Article 1 of the Constitution, is actually the branch of government that is supposed to be making laws and establishing the immigration system or the ability of aliens to enter or remain into the country. And so what's happening is that by setting up basically new standards for what's a terrorist, what's presumed to be a terrorist, or who's going to be allowed to enter or not enter, then the administration is stepping into what Congress has been set apart to do. U.S. District Court Judge Derek Watson ruled that the state could sue over Trump's new order, which was signed by the president on Monday. Several states said they too would move forward with legal challenges to the order. A hearing is set for March 15, a day before the new ban is to go into effect. Trump's administration cited a section of the law to defend the revised order that says the president can suspend entry to the U.S. of any class of foreigners if he finds them detrimental to the interests of the country. Cherry Pama, UNTV News and Rescue, Hawaii, USA. 2 supporters of President Park Geun-hye were reported to have died as injured individuals were moved by emergency services from a protest on Friday opposing the Constitutional Court's decision to uphold her impeachment. Authorities said after the verdict, hundreds of Park supporters outside the court tried to break through police barricades and 2 of them died. One elderly man was taken to hospital with a head injury, and the circumstances of the second death were being investigated. Around 4,600 police officers were on duty around the court to deal with the protests. Park becomes South Korea's first democratically elected leader to be forced from office. A presidential election will be held within 60 days. An overcrowded bus veered off a hilly road in West Nepal, killing 25 people and injuring dozens on Thursday. The bus, packed with villagers, fell 650 feet into a river in Jajarkot, 250 kilometers west of Kathmandu. Police officials said the injured were evacuated to a local hospital. The cause of the incident was not immediately known. And those are the stories making headlines from around the world. I'm Darlene Basingan. Good evening. Nadiskubre ng mga eksperto sa Cairo, Egypt ang sinasabing bahagi ng rebulto ni Ramses II o kilala rin bilang Ramesses the Great. Ito ang balita ni June Soriao. Nahukay sa isang slum area sa Cairo ng mga archaeologist mula sa Egypt at Germany ang 8-meter statue na sinasabing ginawa mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas. Ayon kay Egyptian Antiquities Minister Khaled Al-Anani, posibleng estatwa ito ni Ramses II.
Natagpuan ito malapit sa ruins ng Ramses II's temple sa ancient city ng Heliopolis, malapit sa silangang bahagi ng modern-day Cairo. Si Ramses o Ramesses II, na kilala rin bilang Ramses the Great, ang sinasabing pinakamakapangyarihan at pinakasikat na paraon ng ancient Egypt. Siya ang ikatlong Egyptian pharaoh ng 19th dynasty at naghari noong 1279 hanggang 1213 BC. And the last Tuesday, they called me to announce the big discovery of a colossus of a king, maybe most probably Ramses II, made out of quartzite. We found the bust of the statue and the lower part of the head. And now we removed the head, we found the crown and the right ear and a fragment of the right eye. Susubukan namang mahukay ng mga eksperto ang iba pang bahagi ng estatwa tsaka ito bubuuin sakaling magtagumpay at mapatunayan na ito nga ay estatwa ni Ramses II. Ililipat ito sa entrance ng Grand Egyptian Museum na nakatakdang buksan sa susunod na taon. I hopefully during the next few hours, maybe few days, will discover the other fragment and will be able to reconstruct this colossus of Ramses II in the Grand Egyptian Museum, which will open during 2018. Jun Suryaw, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit 600 mga kababayan po natin na nangangailangan ng tulong medikal sa Cebu at Bohol ang napaglingkuran sa libreng medical mission ng UNCV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Gladys Tuabi. Dinayo ng medical team ng UNTV at Members Church of God International ang ilang lugar sa lalawigan ng Cebu at Bohol upang magsagawa ng libreng medical mission. Nais ng grupo na makapaghatid ng tulong sa ating mga kababayang mahihirap na walang kakayahang makapagpagamot. Unang tinungo ng UNTV at MCGI ang Green Rose Center for Academics sa Compostela, Cebu upang magsagawa ng libreng serbisyo medikal. Hindi naman ito pinalagpas ng mga residente dito. Nagkaroon din ng medical at dental mission sa Tagbilaran, Bohol na dinumog ng halos 300 Boholano. Samantala, labis din ang tuwa at pasasalamat ng mga residente ng Barangay Das, Toledo City sa natanggap na libreng medical services. Kabilang sa mga ito si Marichu Tampugan na dinala ang kanyang 2 anak na halos 1 linggo nang may lagnat at ubo. Pagkaibaw na mo nga na ako ka ng mission ang dating daan dire moton niari ra sa judme kay kanang gipakupo man good me good niya na mga sakit ako mga anak ba lisod man sad good niya pa-check up ta niya o adto sa kanang sa ospital taas pa kayong linya mahal kayong bayad niya lisod kayo ba magpasalamat jud kog dako nga kanang naani siya kay nakatabang jud namo. Umabot sa mahigit 600 ang napaglingkuran sa isinagawang medical at dental mission sa Tagbilaran, Bohol, Compostela at Toledo, Cebu. It is really a privilege nga natagaan tag-servisyo nga rin, most particularly ato mga constituents wherein nasa atong ingnon nga nasa poor level na sila, no? Kaya sila yung naglisod nga makakuha at mga medical attention. We would like to tie up with you, most particularly in the rescue operations and at the same time, itong mission natin because it would really help our people here. Umaasa naman ang mga natulungan na masusundan pa ang pagsasagawa ng serbisyo publiko sa kanilang lugar. Gladys Tuwabi para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating featured news at public service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. Happy weekends sa inyo. Happy weekend sa'yo, Monica. Ano magagawin nyo ngayong weekend? Ngayon, work pa rin eh. Oh. Oo, work. May inaasikaso. Overtime, ikaw? Ganun din, lagi naman pag weekend. Work din? Grabe. Hindi kailangan medyo magpahinga rin ng konti. Hinay-hinay na so that you can Galing ka pa sa sakit. Yes. Diba? At least nandito ka na. Pahinga-pahinga rin. Happy weekend din po sa ating mga kasambahay. At sa lahat ng mga women out there sa atin, Oo, Monica tsaka sa inyo. Talia, Happy International Women's Month sa ibong March. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming nilahad ang buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.